At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay may pusong misyonaryo. Tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila, ang magiging katuwang ni Yorme sa ating lungsod, ang numero 1 sa hanay ng mga vice-alkalde. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor, G. Atienza! Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala ako na pag ibigay natin ang ating puso sa Panginoon, siya ang huhulma sa ating paglalakbay para dalhin tayo sa misyon natin sa ating buhay. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating butihing Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila. At alam ko ngayong gabi, ako ay nakatadhana na tumayo dito sa inyong harapan para maging vice-alkalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit sa totoo lang, nung ako'y bata pa, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya nung aking ama ay vice-alkalde ng Maynila, ako ay naging aktibo para bigyan ng boses ang mga kabataan sa MYRC para bumalik ang pag-asa sa kanilang mga puso. At nung ang aking ama ay alkalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo sa iba't ibang church organizations. Linggo-linggo, buwan-buwan pumupunta po ako sa Bilibid Prison para mag-feeding at mag-medical mission doon. Nung aking ama ay naging congressman ng Buhay Party List, libo-libong food packs ang ipinamahagi po dito sa Maynila. Ako po ang gumawa ng paraan para mangyari ang lahat ng yun. Milyong-milyong halaga ng mga vitamina at maintenance ipinamahagi sa inyo. Ako rin po ang gumawa ng paraan para maging posible yun. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha. Dahil naging mas importante po para sa akin na pag ako'y tumingin sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa ginawa ko dito habang nabubuhay ako sa mundo. Ngunit nagbago po ang lahat nung ako po ay naging isang broadcast journalist sa telebisyon, gaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po si Kuya Kim? Tayo-tayo lang naman, hindi ko po kayo isusumbong. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Siguro lang kaibigan niyo si Kuya Kim, kaya puro Kim. Dahil ang sabi nilang lahat, Ali. Si Ali po si Kuya Kim! Huwag kayong mag-alala dahil sanay naman si Kuya Kim. Ang sabi niya, nung nagbuhos daw ang Panginoon ng regalo ng katalinuhan, binigay daw sa kanya. At kagwapuhan, kay Ali naman lahat daw binigay. Kaya tanggap niya na ang sagot niyo ay Kuya Kim. Hindi, pero kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay isang broadcast journalist sa television for 7 years. At ginawa ko po umikot sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At doon ko po narinig na marami palang sektor ang umiiyak dahil hindi sila nabibigyan ng pansin ng gobyerno. At sabi nga ni Homer, kahit anong isigaw ng mga taong bayan, kung ang gobyerno hindi marunong makinig, lahat tayo nga pa rin pala tayo. At sa isa sa aking programa, may nakilala po ako na isang lola. Ang pangalan po niya ay Nanay Emelita. Siya po ay taga Maynila rin. At kinailangan kong kunin ang kwento ng kanyang buhay para marinig ng gobyerno ang hinaing ng mga sektor ng mga senior citizens dito sa ating bansa. At kinuwento niya sa
akin na siya raw ay nabuhay at natutulog lamang gabi-gabi sa isang maliit na silid sa labas ng kanilang bahay. Hindi nga, wala nga siyang bahay. Sa labas ng kalsada, katabi ang mga basura at mga daga. At sabi niya, malapit na siyang mamaalam, ngunit tila parang isang daga lamang siyang dadaan dito sa mundo. Dahil siya ay merong isang malubhang sakit. At doon ko po nakita na kung ang gobyerno hindi gumagana, maraming Nanay Emelita ang dadaan dito sa ating lungsod na mawawala at wala na rin pag-asa. Kaya ngayong gabi, ako po ay tumatayo para sa aming mga lolo at lola. Dahil naniniwala po ako na kapag kayo ay pumupunta sa Earnshaw Health Center, dapat siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at pag kayo'y nagpapatingin, dapat kahit kailan hindi kayo sinusungitan ng kahit na sino man. Kahit huwag natin sisingin ang ating mga barangay health workers dahil marami sa kanila overworked na. Pero alam ko, kapag sila ay totoong alagaan ng gobyerno, lahat kayo pag pumupunta doon para magpatingin, dapat siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at pag kayo inaalagaan, dapat may ngiti sa mga mukha nila. Yan po ang isa sa maaasahan nyo sa amin ni Yorme balang araw. Ako rin po ay tumatayo para sa ating mga kababayan na may kapansanan, lalo't-lalo na sa mga senior citizens na may kapansanan, mga magulang na merong anak na may kapansanan. Isang realidad na nangyayari dito sa ating lungsod, marami sa mga kabataan na may kapansanan, hindi man lang nila alam kung ano ang kapansanan nila hanggang sila ay lumaki. Huwag kayong lahat mag-aalala dahil balang araw sa amin ni Yorme, magiging sensitibo ang gobyerno sa pangangailangan ninyong lahat. Ako rin po ay tumatayo para sa mga Muslim na aking mga kapatid at mga kaibigan. Assalamualaikum po sa inyo lahat. Alam niyo, mahal na mahal kayo ni Yorme. Dahil for 500 years, si Yorme lang ang nakapagpagawa ng Islamic Cemetery para sa inyo. At para sa akin naman, dahil nabuhay ako sa San Andres Bukid na maraming mga Muslim doon, akala ko nung bata ako, Muslim din ako. Hindi na po ako kumakain ng baboy, 35 years na. Dahil akala ko, Muslim ako, dahil sa labas ng bahay, puro mga Muslim ang aking mga kamaritasan. Kaya huwag kayong mag-alala dahil balang araw, marerepresenta na rin po kayo. Ako rin ay tumatayo sa mga magulang na narito ngayon. Taas kami ng mga magulang narito ngayon. Ako'y tumatayo para sa mga magulang at sa mga solo parents din dahil mahirap maging solo parent pero ang pinakamahirap doon sa gabi, wala kang kayapan. Malamig ang gabi. Happy na kayo, basta na nang si Yorme kahit wala kayong kayapan sa gabi. Yari kayo, madami kang yayakapin sa gabi. Pero alam niyo, akala ng iba bata pa ako. Sa totoo lang, ako po ay 43 years old na. At may tatlo na po ako anak na malalaki na. At halos 20 taon na po ako may asawa. Kaya hindi na po ako dalaga. Dalaga na po ako. Si tatay, na-conscious bigla, tingin-tingin ganyan dyan. Tay, hindi na ako dalaga. Dalang-dala na ako. Pero dahil doon, alam ko po, ang dasal ng marami sa inyo sa gabi. Habang pinanonood nyo ang inyong mga munting supli na natutulog ng mahimbing. Marami sa inyo nagdadasal na sana kahit papaano, meron kayong isang gobyerno na kasama sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Huwag po kayong mag-alala. Para sa mga solo parents dito, yayakapin kayo ni Yorme habang natutulog kayo sa gabi.
Ano? Ng serbisyo! At grabe siya. Papanaginipan ka eh. Oh, ano? Di ba mo? Happy na kayo mapanaginipan ng siya? Hindi po ba? Oh. At paano naman sa mga magulang na narito ngayon? Huwag kayong mag-alala dahil balang araw sa amin ni Yorme, kasama ni mga gobyerno dito sa Maynila sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Dahil mahalaga po ang kinabukasan nila para sa amin. At panghuli, ako rin po ay tumatayo para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community na narito ngayon. Alam niyo, narinig ko ang iyak ng marami sa inyo na bata pa lang kayo, marami na kayong inindang diskriminasyon. Huwag kayong mag-alala dahil balang araw sa amin ni Yorme, pantay-pantay na oportunidad para sa lahat kahit ano pa man ang kasarian mo. Dahil gusto namin patas ang oportunidad ng bawat Manilenyo. Alam nyo, narinig namin, nung nag-motorcade kami ni Yorme dito, ang lakas ng sigaw nyo. Ano nga po yung sinisigaw nyo? Mahina yan! Sika! Dito sa kanan! Alam nyo po, may bago ng sigaw ang mga Manilenyo. Babalik na siya. Pero sa aming mga lolo at lola, alam ko po bakit nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Miss nyo na ang gatas na ensure. At alam ko rin po, miss nyo na ang malalaking cake na kumakatok sa inyo mga pintuan tuwing karawan ninyo. Tama po ba po? At sabi nga lang nila, ang malaking cake daw na palitan ng cupcake. Pero sabi ng taga-ibang distrito, ang cupcake naging biskotyo. Ang sabi naman ng iba, pati biskotyo, huwag kayong mag-alala, nay-tay, lolo, lola, dahil konting-konti na lang at babalik na po ang lahat ng yan para sa inyo lang. Paano naman sa lahat ng mga Manilenyo na nandito ngayon? Alam ko bakit nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Miss nyo na ang food box. Tama po ba? Ngunit ang sabi ng iba, pag binalik daw ang food box, huwag daw isasama ang makating tuwalya. Meron po ba talaga? May tuwalya? Makate? Makate? At para naman sa lahat sa inyo, alam ko rin na miss nyo na bumalik ang isang gobyerno na alam nyo mabilis kumilos at importante ang boses ninyo. Kaya konting-konti na lang at babalik na si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama nyo rin po si Chica Puerto. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo bibili ng isang Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses nyo. At kung meron man ako isang bagay na kaya ko ipagmalaki sa aking sarili, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman para tayuan ang boses ng mga Manilenyo na nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Ako man ang pang-anim o bunso sa aming magkakapatid, alam ko bata pa lang ako at sinabi ng aking ama na ako ang kanyang hinubog para ipagpatuloy ang nasimula niya dito sa Maynila. Siya po ay naging isang Vice Alcalde na nakakuha ng 2 termino. Isang Vice Alcalde na may integridad, alam ko, ako ang napili ng aking ama dahil ako rin po ay nakapagtapos ng Political Science major in Governance. At
tinuro niya sa akin para maging isang mabisang vice-alkalde, kailangan sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa kayo na balang araw, susuportahan ko si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme, suporta ko sa bawat isang Manilenyo na nandito ngayon. Noong nagpaplano kami ni Yorme kung ano ang balak namin balang araw dito sa Maynila, ang gusto niya ay balik ang mga minimum basic needs, ang mga social services na nakita at nakuha niyo nung siya ay alkalde ng Maynila kahit pa may pandemya. Ang mga pabahay na tumutulong sa ating mga kababayan na walang bahay. Gusto niyo bang dumami pa yun? Ang mga ospital na pag kayo'y pumupunta, siksik, liklik, ang gamot, vitamina, maintenance, at gumagana lahat ng mga makina, at pag pumupunta kayo, humahaba ang inyong mga buhay. Ang mga paaralan na kung saan pag inyong mga anak ay pumapasok, kailangan magdala ng jacket dahil sobrang lamig ng classroom. Gusto niyo ba ganda yan? At habang susuportahan ko po, ang lahat ng ay napitunan. Ako naman po ay aalalay pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years, sinusulong po natin ang livelihood training program para sa mga Manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Dahil naniniwala po ako na kung turuan natin ang lahat ng mga Manilenyo, pati ang mga senior citizens, PWDs, at lahat ng mga sektor na gustong makatayo sa kanilang mga paa, maiibsan ang kahirapan dito sa Maynila at tataas ang antas ng pamumuhay ng lahat. Kanina, ako po ay tinawag na liwanag ng Maynila. Ngunit, sa totoo lang, ang bala ko, ibalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Na meron ng isang gobyerno na paparating na alam nyo marerepresenta at makikinig sa inyo. Dahil konting tulog na lang at babalik na siya! Aming congressman na si Congressman J.B. At tulungan nyo rin po at suportahan nyo ang aming mga konsyal na magagaling under your choice. Maraming salamat sa inyo lahat.